ka-hunters, yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung ating pag-uusapan. Ayan, sinisinok pa ako. 20 pesos, piso, 10 pesos, 25, 5 pesos, at itong 5 sentimo. Yan, ipapakita ko po sa inyo yung mga pagkakaiba po ng mga bariyang yan. Bukod sa value. Okay. At saka po yung piso na commemorative o si Rizal po 150 years. Yan po, ibibigay ko rin. Pag-uusapan din po natin yan. Okay, sa pagbabalik po, balikan po natin mga hunters. Okay, nagbabalik na po mga ka-hunters. Bago po ang lahat, maraming pong salamat muli sa inyong lahat na patuloy sa sumusuporta po sa aking mga videos. Okay, sa mga pinapakita ko po pinapakita ko po sa inyong mga error at yung mga hard to find. Okay, bago nga po pala, nais ko po muna magpasalamat sa Panginoon sa kalakasan at sa mga biyayang pinagkakalob niya sa araw-araw. Okay, yan, simulan na po natin. At ayan, simulan po natin dito sa 20 pesos. Ayan. Actually, ito naman po ay may mga maliliit lang po na mga error dito sa parting baba, at wala pa po akong nakikitang year na 2021 po dito. So kung makakita man po siguro ako ng 2021, ang magiging logo na noon ay iba na po, yung emblem po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung agilang nakabuka. Yan yun po ang aking mga sinusubabayan po. Yan. At ito po, tingnan po natin yung error po. Ayan po sa may baba dyan. Makikita nyo po. Ayan po yung pinakang error nya. So maliit lang po yan mga hunters. And next po, dito naman po sa piso na may taong 2004 po. Ito yung Daiwan. At yan. Ang error naman po nito ay dito sa yan. Tingnan nyo po yung error po. Tingnan nyo po yung readed po nito, kalahati lang po. Yan yung mga unique error po. Yan, next po, 10 peso na NGC series. Ayan, may taong 2018. Ang error po nito ay dito po sa ayan, ayan po yung mga, kung nakikita nyo po yung mga naka-involved na mga metal po na yan, pero hindi lang po yan yung special dito po sa mata po. Ay kung makikita nyo po yung eyes nya, bakit ayaw mo makisama? Ayan, may guhit po. Ayan po, sa halip na yan, may guhit. Kakaiba po yan. Okay, bago po tayo magpatuloy mga ka-hunters, ayan, makasingit muna.
Yung mga nais po doon po sa mga nais mag-post ng kanilang mga coins na ibinibenta. Diyan po, coin traders for buyer and seller. Ayan po sa screen, mga ka-hunters. Nakalink po yan sa iba't ibang Facebook page, website ng mga collector din po at sa mga buyer po. Okay? At ito nga po pala, yan, yung sinasabi ko kanina na commemorative na piso po na 150 years, yung BSP, parang BSP pa rin to. Okay? Ayan po sa larawan, mga ka-hunters. Yan po ay may condition na brilliant. Nakakampa po kasi yan nasa pinakang lagayan po, pero hindi naman po siya naka box. May lagayan po lang siya. At alam niyo po ba kung gaano ibinebenta yan? Online po ibinebenta po niya yan na halagang $120 po, o may katumbas po na 6,700 mahigit. Ayan po, Jose Rizal, 150 years. Ayan po, mga ka-hunters. Baka sakasakali makakuha po kayo. Yan, pwede nyo pong i-post yan doon sa sinasabi ko sa inyo kanina na Facebook page, Coin Traders for Buyer and Seller. Malay nyo po, masumpungan po ng mga buyer yan, o mga collector talaga na totoo. Balik po tayo doon sa ating mga tinatalakay. At next po, dito po paliit po tayo. 1996 po. Ito po yung may mint mark, kung saan ito po ay gawa dito sa Pilipinas o gawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung mint mark po. Ang hard to find po nito ay yung walang mint mark po, 1996. Yan po yung napakahirap talaga hanapin. So, itinabi ko po ito dahil dito po sa itim na to. Ayan, kung makikita nyo po, pinag-aaralan ko pang mabuti kung yan po ay matasabi bang lamination. Pero dito po sa reverse, ayan, para po siyang nabagsakan ng isang matigas na bagay. Okay? Doubt pa rin po ako kung lamination error. Pero kung lamination error po, napakagandang error po nito. Ayan. 1996 with mint mark po. Okay. Dito naman po tayo sa 25 centimo. Ayan, kung makikita nyo po, nakikita nyo po ba yan sa gilid na yan? Ayan. Yung gitling po, o reeded po yung kwan niya. Reeded po yung rim. Ayun ako. Reeded po yung rim niya. Yan, overs po. Ayan po. Yan. Napakagandang error po rin yan. Ito naman po, 2017. Ayan po, ito po naman ay isang off-center po. Ayan, makikita nyo po yung kabilang side ay may manipis po siya o halos wala ng rim. Ganun din po sa reverse po. Ayan, off-center po yan kapag parehas pong misaligned ang reverse at saka reverse. Ang obverse po at saka reverse. Ayan po. At may makikita rin po tayo dito na yung kagaya sa kanina sa 25 centimos o sentimo na
tawag dito, yung reeded po yung rim niya. Ayan po sa bandang baba, may malapit po sa mark. Okay po, ayan po mga ka-hunters, magagandang error po yan. Ayan mga ka-hunters, kung makakakita po kayo ng mga ganyang error, napakaganda pong collection yan. Magandang kolektahin, magandang ipunin po. Okay mga ka-hunters po, maraming pong salamat, na sana po ay yan, nakapagbigay muli ako sa inyo ng kahit konting kaalaman po patungkol sa ating mga barya, kung ano nga ba yung dapat nating kolektahin, kasi hindi naman po lahat ng may mga excess metal ay dapat nating kolektahin. Yun lamang po mga ika nga ay medyo kakaiba na hindi madalas makita po sa mga barya. Okay, kasi yung karamihan mga excess metal po halos sa atin po halos normal na lang po yan, common po. Hindi kagaya po sa ibang bansa like America, talaga pong yung dye nila doon napakalinis po, kaya bibihira po yung may mga excess metal. Kaya po pa nakakita po sila ng excess metal, itinuturing na po nilang isang error yan, or tinuturing na po talaga nilang as in gold, bumbaga. Okay, maraming salamat at God bless you po. Ingat po tayong lahat mga ka-hunters.